Imagine. They are going to spend They more are or going less to spend more or less 51.2 billion pesos 51.2 sa billion ingon ani pesos. nga sitwasyon sa ekonomiya sa Pilipinas karon. Sa sitwasyon natin ngayon, sa ekonomiya ng sitwasyon ngayon, gagasta sila ng 51.2 billion pesos para sa impeachment ni VP Sara. Nako. Kung ihatag na lang na nimo pare atong Kung ibigay niyo na lang sa iyo sa mga tao. Tangon ng VAT. Oh, kagaya nung sinabi kanina na alisin na lang ang VAT. I-subsidize nimo ang transport Subsidize ang industry transport. karon. Ang industry ngayon. Nagkalisod ang tao. Nahihirapan ang tao. Diha ta nagka-problema. Diyan tayo nagkakaproblema. Pero unsa may tan-aw ninyo? Modaog si Kuan? Inday Sara karon 2028? Oh, pero anong tingin ninyo? Mananalo si VP Inday Sara Duterte ngayong 2028? Yes! Grabing ano nga kababayan, maka-elicit ng response itong si Baste, no? Kagaya ni Tatay Digong talaga mga kababayan. Oh, sige lang kay og di gani gyud daghan man kog kuan tanduay dito sa Davao ato inom na lang ta. Kung hindi daw mananalo, may tanduay ako sa Davao. Inom na lang, inuman na lang daw mga kababayan. I would like to recognize the presence of Mr. Chavit Singson, sir. Andyan si Chavit. Kani idol ko ni. Idol yung si Idol Chavit. ko na. Uy, Chavit, mag-ano ka na lang, senador ka na lang dyan sa line up, Kinabaste at VP Sara. Kailangan namin ng financier. So, muna na naman tadre no. Media, dili na to. Media, hindi Kauban natin. na. Mainstream media. Mainstream media, hindi natin grassroots kasama. level ta. Kaya, Kato mga grassroots level tayo. tanawa ni ilang gibuhat mo ni katawanan kayo. Eto, tingnan nyo itong ginawa nila. Etong nakakatawa. 'Di ba? For the first 3 years nga nagsugod ang For the kanang first ilahang 3 years. pandaot sa akong igsoon Na nagsimula yung paninira nila sa aking kapatid. Vice President Inday Sara Duterte. Sa kapatid kong si Inday Sara Duterte. Nagsugod sila 125 million. Nag-umpisa sila ng 125 million. Nya siguro nauna ko na nila ba? Di man kuan. Di man kuwang man. And then na-realize sila na, kulang ito. Kulang itong panggamit ng propaganda. Himo ng bilyon. Ngayon, ginawa na nilang bilyon. Yung sa AMLA mga kababayan na tinutukoy ni Baste. Kanang inabrehay og bangko kanatanan. Sayon naman na. Sayon ra gyud kay na. Unahon din natong presidente. Yang opening of bank statement sa bangko, madali lang yan. Unahin natin ang presidente. Lahat. From the top, mga kababayan. Lalo-lalo na't ang presidente mismo ang sinasabing mastermind ng corruption. Ang number 1. Number 1. Sa kuan Marcos. Position ba? Number 1 sa posisyon. Number 1 is the president. Second is the vice president. Ano din nato unahon ng unahin natin ang president. Balik na po ta sa ulo ba? Nya ingnon na po nila, tangtangon ng ulo niya. Balik na nung tayo sa ulo. And then, sasabihin na, tatanggalin ang ulo. Di ba? Di ba big deal yung mga kababayan? Sabi ni Baste na isang ulo lang kailangan. So, gago. Ano kayo, gago? Magdala ko gabas, gabso na. Magdadala ako ng lagari, tapos lalagariin ko. Ang ulo ni Marcos, nabuang na mo. Lalagariin ko ulo ni Marcos. Nababaliw na ba kayo? Bogo po ni Matibag. Ang bobo naman ito si Matibag. Bobo mo. Doon sa na, mahitabo. Wa pa ko kaduol sa presidente, patay na ko. Paano yung mangyayari? Hindi pa ako lapit sa presidente, patay na ako. Figurative, diba? Figurative lang, figure of speech lang mga kababayan. Yan ang sabi ni Baste. Pero sige lang. Dugay na po na silang bogo, yun. Matagal lang yan silang mga bobo. Kaya kung bright pa na sila, gwapo kay tunasod ron. Dahil kung matalino yan sila, napakaganda na ng ating bansa ngayon. Bulok man. Pero mga bulok,
Mga lokbu! Asan ako sa istorya eh? Nasaan ako? Nasaan na daw siya sa kanyang topic, mga kababayan? Si Auntie Claire, di na ito na ko hilaptan kay babae, manggod ba? Si Ate Claire, hindi ko na yun, gagalawin dahil babae! Ikaw, paborito kanya baste. Posible. Di na ba ko yung nun? Kalimot man ko eh. Banha, manggod mo ba? Sige na lang, kay nalimtan naman yun to. May sasabihin pa sana ako, pero ang ingay ko kasi. Sige lang, dahil nakalimutan ko na. Balik na lang ko dere. Babalik na lang ako dito. Sa Cebu. Di, ako magpasalamat ko sa inyo Gusto ko Nagpapasalamat ako sa inyo. Grabe ba yun ang Dahil himo matindi. nila sa mua? Matindi ang ginawa nila sa amin. Kidnapping yun to. Kidnapping yun. Kadtong gibuhat nila sa kuamahan, kidnapping yun to. Yung ginawa nila sa aking tatay, kidnapping yun. Pagkahuman ana during midterm elections, may threat, After nyan, midterm elections, mayroon kaming threat. i-raid ang mga balay, Ni-raid ang aming mga bahay. butangan kuno nila granada para non-bailable offense ang Lagyan daw sana ng granada para non-bailable offense. ako ang ingana ba? Balin-balin pa ko bahay kay hindi mo butang padakop dayon. Unya ako mag-atbangay basig makasukol ko, di mga matay tantanan. Lumipat pa ako ng bahay dahil baka papalag ako. Baka manlaban ako. Disgrasya pa. Kanang nako sa ko ang maglakaw-lakaw ko, pasundan ko drone nga na bro. At kung naglalakad daw siya mga kababayan, pasusundan siya ng drone. Grabing mga bangag, no? Muros nagbuang. Para silang baliw. Bangag Nagtuo sila, nakahadlok sila ba? Akala nila, natatakot kami. Bisaya, hadloko nimo, los ninyo. Mga Bisaya, tatakutin ninyo, tambalos-los ninyo. Human na. Tapos Layo na. Labi na may mga taga Davao ba? Okay, tanawa ko na. Lalong-lalo na kaming taga Davao. Taga Mindanao, mga kababayan. Davao may, mga Bisaya po may. Migrants pa may Mga migrants ng Davao. dito. Ang mga tinuod diya, Bagokbo, kanang mga ethnic tribes. Ang mga original ng Davao, mga kababayan, yung mga ethnic tribes, mga Bagobo, yun ang mga native. Pero etong sinabaste, mga kababayan at karamihan, mga Bisaya, hindi yan originally taga Mindanao. Nga, karon hadloko na pabinin niyo, nawa na may kadugan, dito na may dagat, mga lumos na may. Ngayon, migrant na nga sila, mga kababayan. Saan pa sila pupunta? Pupunta na lang daw sa dagat? Paano na yan? Malulunod sila. Kundi man to may Indonesia niya, hadloko, asa pa man padungan ni? Saan pa kami pupunta? Sa Indonesia? Wa may laing kita. Wa naman tayo laing mahimo kung salbahis kay ang tao ba. Tayo, wala na tayong magagawa kung ganito na katalaga kasalbahe yung tao. Wa na tayo laing sokol na laing nabilin sa ato. Kaya ang natitira sa atin ay ang lumaban! Laban! Labi nagdako ang kontra, mas kami na utang igid ni. Lalong-lalo na sila Nagtuo sila. Lalong-lalo na't malaki ang kalaban, talagang ang sarap lumaban. Akala Powerful nila, sila, influential sila, onya, they have a lot of money, makayakat. akala nila dahil influential sila, they have a lot of money, kayanin ng tayo ng ganito. Ng tayo ng ganito. Maunang patasan. Yan ang ugali. Yan ang ugali ng mga jutang ginimes na yan. Onya, maunang ginabuhat nila sa mga Pilipino karon di gyud nato na dawaton. At yan ang ginagawa nila sa mga Pilipino ngayon. Hindi natin yan tatanggapin. Hindi natin yan tatanggapin. Kaya na yung gani. Kaya ba mo? Eto, alam niyo to? Kami. Ilado man may prominente man ang mga apelyido. Kami, kilala na kami ha. Prominent ang aming apelyido. Kanion man gani may. Ginaganito pa rin kami. Unsa na lang kag ordinaryong tao yung how much more kung ordinaryong tao? Doon kay gobyerno. Karon. Tapos, mayroon tayong gobyerno ngayon. Doon na kay gobyerno. Ang liderato ingunana. Mayroon tayong gobyerno, ang liderato ganito. Ang ubos ana ingana ang pamatasan unsang klaseng nasod nga naat. Tapos yung kanyang mga nasa baba, mga tauhan, ganyan din ang ugali. Anong klaseng bansa mayroon tayo ngayon?
Puro abusado. Puro Unya, abusado. way respetos balaod. Walang respeto sa batas. Utang ina. Mga Wa kita tutang padulungan, ginimis. Wala tayong papatunguhan ito. Pagbantay mo, ana, mo na bantayan niyo balik yan. ko aning impeachment. Di man na, Kaya balik ako dito sa impeachment. igsuo na ko na sila. Hindi dahil kapatid ko yan. Tanawa ninyo. Pero tingnan nyo na lang. Ang inyong ginadbotohan. Kay mo na Tingnan nyo ang inyong mga binoboto. mahimo ninyong madapigan. Oh, dahil yan ang manggagawa mong sandalan. Kay ingon na ana kagago nga gobyerno. Oh. Una, Dahil kung ganyan kagagong gobyerno, diha mo mauban tapos ang inyong kongresista doon sa sama, unsay kaugmaon sa inyong mga anak. ano na ang kinabukasan ng inyong mga anak? Itong mga constituents, mga kababayan, na bumangag kay Marcos. Yung mga apo ini. Gusto ninyo kung ingani andagan sa itong gobyerno, gubaon ninyo inyong kaugalingong nasod. Oh, gusto ninyo na itong klaseng gobyerno ngayon? Gusto niyo bang sirain ang ating bansa? Para lang ani. Para lang Ganing dito? kwarta. Dahil sa O pera kahadlok ninyo nga matangtang mos politika. at sa inyong takot na matanggal kayo sa politika? Sisirain nyo ang bansa ninyo? Para lang ana. Para lang dyan? Ako, sugad, tanawa ko, si Kugyaw-yaw, dire ba, no? Murag buang. No. Pero, Ako, lagi na ako nagsasalita na yung tito. Para na akong baliw. di ba, kanang, ako ginisulti, dugay na ako nakaingon sa kung kaugalingon, pag sugod pa lang ani tanan, kung matangtang ko, ugma, okay. Ako, matagal ko na sinabi sa aking sarili. Ako matanggal ako bukas, okay lang. Kira ko sa okay na buhi. Okay lang ako sa Okay ra gyud ko. Okay lang ako sa buhay ko kung matanggal ako. Kira gyud ko sa okay na buhi. Basta, importante, Basta ang maingon importante. lang nako unsa okay na lang ingnon, kay sayop na gyud tanan. Ang importante, masabi ko lang ang dapat masabi dahil mali na talaga lahat. Ang pamaagi sa gobyerno. Etong pamamalakad ng gobyerno ngayon. Ibaling matanggal siya, mga kababayan. He will say it in a way. Hindi niya pipigilang magsalita. Pero sa tingin nyo, just in case lang na nag-no siya sa impeachment, would you think ito ay simula na talaga ng... Yeah. Ng labanan. Oo, gera nitong magpinsan. Sa tingin ko kung paano hindi kinausap si Senador Amy ng Pangulo for the past 3 years, hindi sila nag-uusap. Sa tingin ko ito will also be another, battle within the family. So kapag nag-yes, Prof, palabas lang lahat to. Oo, yun ang alternative. Kaya critical Kaya may yung mga nag-a-advise sa kanya, huwag ka na lang pumunta. May iba naman nagsasabi, pumunta ka na para pakita mo sa lakas na ikaw pa rin yung pinuno at kaya mong tulungan yung mga allies mo, or pumunta ka na to clear your name. Kaso wala na Yung lakas CMD, Pero nagkalasan na. tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi yung sinabi ko nga kanina kay Banat Bay, dun sa Mabanta issue, bakit pumutok ngayon? Bakit ngayon na magbobotohan? Bakit may diin kay Speaker? Lahat yan sa politika, pinaplano, may talagang desisyon na gagawin, may naratibo na gustong ma-achieve. So, yun yung politika. Kaya nga sinasabi ko, ang politika may never clean. Always in the murky side. So, nandun sa digital strategist, nasa political consultant, to put a line. Si Vice Presidente magaling maglagay ng linya o black or white. Hindi ako ko-cross dyan. Yun ang isang katangian ng leader. Kasi kung lahat shades of gray, lalabas doon, what are we in power for? We can do anything because we're in power. Kayo, attorney, anong basa ninyo? Mag-yes o mag-no si... Wild guess. Wild guess. Si Hindi ko Romuald. alam kasi halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong, sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi,
maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, they must may reason na abangan yung kanyang boto. What do you think of this? Kasi naiisip ko na yung nangyari yung kay Franco na kesyo ini-extort. So therefore, since pinahuli, meron talaga Meron Kahit talagang hindi. na Plano. video, may sense. may video. Meron dahilan para i-extort ka. Pero syempre, in public eyes, ang tingin ng tao doon, si Romualdez talaga may kasalanan. Kahit na nahuli nahuli si Franco, meron talagang kinalaman si Romualdez dito sa lahat ng flood control. Wala nga siyang panalo doon Mahuli o hindi, guilty o hindi si Franco, may video. Ang pinakapanalo lang niya kung di lumabas yung video na yun. And NBI kung lumabas. director is the one na naglabas, which is alam natin na nasa administrasyon na kay Bongbong Marcos. So posible bang ito ay isang pandaglag na naman kay Romualdez, yung issue ni Franco? Ako, I think it's possible. Pero hindi kasi maganda yung execution nila. Kasi tingnan mo, unang-unang buga nila, sabi nila, caught in the act. Hindi naman yun ang act ng extortion Yung delivery ng pera is not the act of extortion. The act of extortion is the threat. So paano yung naging caught in the act? Kasi nung unang lumabas yung balita, ang nakita natin, may picture, andyan si Franco, may pera. So maniniwala ka, oo nga, mukhang caught in the act. Tinrete niya, nagbuga ng pera. And all this time, in the eyes of the public, andyan si Franco, andyan si Martin. Kasi si Martin nga daw ang point ng video. So ngayon, habang tumatagal, nagbabago, nag-water down yung kwento, ang nakikita ko dito is may forces at work here na pinapalabas, na nagbabago, nag-shift kung sino yung guilty, nag-shift yung narrative, nagiging less plausible habang tumatagal at lumalaki yung butas doon sa criminal case. Kaya lang alam naman natin, kung kontrolado nila media, kontrolado naman nila yung tao, kasi 'di ba, alam naman natin di naman lahat they would see the details. Basta sa kanila kung yung headline, tapos kontrolado mo media, magmumukha ng totoo yung pangyayari kay Franco. Oo. So, sa tingin ko, na-achieve nila yung In the first, si Romualdez. yung first 24 hours, kanila lang yung kwento. Pero, para sa akin, factor din yung oras Habang tumatagal yan, pero kung ang purpose nila is just for the next few tapos kukontrolin nga nila yung post-communications, lalabas yung trolls, uulit-ulitin lang nila, extortionist yan and all that. Alam naman natin kung paano nag-e-establish ng narrative sa social media. May panalo talaga. Pero since ito po ay sa tingin ninyo talagang banat kay Romualdez, kung kayo po, kay ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Automatic. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung anong kagaguhan ang ginawa nila to get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And Para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag siya abstain? Ano ang dating sa inyo? Mahirap It's po ang parang- abstain kasi bilang rin yan against. Ang importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So Ma'am Malu, ibig ba sabihin nun kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there at ang last line niya, kung ako ay masisira,
not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI, Hindi ka rin naman nila gusto. yan, Pero nakabantay. pumunta kayo sa Lunes. Pakita nyo leadership nyo. Galing naman kayo dun sa institusyon na yon. Ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali. Alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives ng 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that, bloodbath in the House. It's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, abay, magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman ho nyo, may flood control. Umuulan na ho yun. Paano kami? Kami yung kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako, I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Boss Martin, punta ka na lang kaya Teka, rito. boss. Mensahe ka rin. Mensahe ka. Guest yarn. Kalahi namin yan. Waray yan eh. Di ba, Boss Martin, alam ko yung takam na mga waray eh. Boss Martin, punta ka rito, pag-usapan natin. Ulitin mo. Pumunta. Punta ka rito. Kala ko SMNI. Anong walay? SMNI. Kung may challenge na naman kayo, last week ang challenge nyo si Yusek, ngayon naman si Speaker. Di sumagot kami. Para matapos na. Martin, pumunta ka na para sumama ka na sa amin. Pero tama si Ma'am Malu dun kasi wala, nilaglag na rin naman siya eh. Kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung Nag-aaway sila. hold Talaglag departure sila. order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa eh na baka naman palabas lang yan. Oo, kasi ulam ni steak pa din inuulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. Alam mo, nagsimula tayo ang may binitawan akong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay Speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Ako, makinig ka dyan. Pero ito, Di tanong ko. advice So, yan, ha? yung naratibo na... Kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito si Bongbong. Ang nasa likod nito. Ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ho pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ho ng budget ang presidente. Tsaka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So, siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero Isa hindi yan eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi, parang pag executive, marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Imposible Hindi. yun. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, dun pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive.
And then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titingnan nila, o may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po ba yun sa batas? Nangyari din po kasi ito nung unang-unang skandalo nila sa Asukal. Di ba, may pirma din yung presidente, Andun pa ako nun. pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako nun. Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng president mag-delegate nung approval to the sugar board. At nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya. Imbis na for the president. Or for the president pala. Pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan after investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the president will know. So dito, in the case of DBM, the president will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo, hindi niya pwedeng i-claim na ay nag-release ang DBM ng wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganon. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siyang magtanggal Pwede niyang i-override yung decision ng secretary. Sinungaling talaga yung BFF ni Prof. Malu. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. Hinawanan talaga Fake peddler talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Oo. Sa SONA, usapang SONA, papalapit na yung SONA. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o magkakasona ba? O meron ba silang mga proyekto, accomplishments? Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing SONA sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Wala. Alam mo kaya, ang ekonomiya natin ganito, there is a term na pump priming the economy. It's usually government doing that. Kaso, dahil wala ang pondo at nawala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang SONA kasi walang pondo. Ay, meron naman daw yung tawiran. Yung sa Kamuning. Oo, yun. Maganda. Bago sila. Mamalaki nila yun Flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya. Kung totoo. Na At kung ipapakulong. totoong nag-aaway sila. Kasi umaandar yung kaso Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con si OMB Boying. Ang katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa nyo yung 61 pages, yung Brave 18, ganawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Ma'am, anong basa niyo kay Lacson? Diretsuhan. Anong sa... Girl, boy? Girl o boy? Hindi yun. Ito dapat na magbasa dun Mamaya ako, makakasama naman ako. Huwag muna. Anong basa niyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit ni Saldico. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko, may instruction sa kanya. Hindi necessarily ang presidente, baka isang higanteng negosyante.
ang dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa pagiging masinop at maayos sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko dyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects, no? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. So, ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report? Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee Ito na. report niya mailabas. So, makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-i-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late, tungkol sa impeachment, yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day, magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. Yeah. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Yung mga boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposedly a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakaparke. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakafocus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng senador, ng Senado, no? Dapat ba or sa tingin ninyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Nag-aaral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yung yan objection overruled or sustained. I mean, May effect, oo. Oo, nakikita ko. Lalong-lalo na nakita, and hindi ko alam kung ano ang politics ninyo, no? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parate ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung President, ito yung Supreme Court ruling dyan. So, at saka, mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So, kapag nagdi-decide ka, halimbawa, nagdi-decide ka, may objections o may mga questions during the trial, Debate. wala kang time magsabi na recess, kakausapin ko muna Pero, yung lawyer. So, it will have an effect. allowed naman ang laptop, di ba? Pwede mag-chat GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Nag-hallucinate kasi minsan lalong-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung chat GPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So, minsan meron sasabihin, alam kong hindi. So, i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, that's why I don't use chat GPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na imbento yung kaso. So you cannot rely on AI pagdating sa kaso. Besides, kahit makita mo yung decision ng Korte Suprema, you still need to digest that. Ano ba ang context ng desisyon ng Korte Suprema? Bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan ng, yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan.
Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law. Ang jury mo nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject din usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. So, madali. Halimbawa, naalala nyo nun si Enrile, yung corona impeachment, mabilis. Kasi alam niya, sasabihin niya. Tapos pagka may nag-i-explain pa or in the middle, kunwari objectionable yung katanungan, mas bibigay pa niya yung legal basis kung bakit i-overrule yung objection na yun. So, do you think na maybe in the future mapalitan na yung batas na ang dapat Senate President ay lawyer? Actually, pwede yan sa internal rules nila eh. So, kumbaga, hindi kasi natin pwedeng diktahan yung magiging decision ng Senate as to who the Senate President is going to be. Nasa nasa saligang batas, so hindi ganun kadali na nagiging Chief Justice lang yung presiding kapag presidente ang ini-impeach. So ako, ideally, pwede sana kung yung Chief Justice sa lahat. So, di ba? It would make more sense. Attorney, ang sinasabi kasi ni narinig ko rin to sa balita, ang sinabi ni Senator Soto, matagal na ako sa Senate eh. So kahit saan ako ilagay dyan, alam ko na yan. Anong masasabi niyo dun sa sinabi niya na yun? So sana pala hindi na ako nag-law school. Pwede na ba yung crash course? Kasi nagka-crash course daw eh. Enough ba yun para matutunan mo yung or maging eksperto ka sa batas? Eksperto, of course not. Aaralin mo pa rin talaga. Kasi wala namang substitute dun sa 4 na taon. Pero there are things that you can learn naman talaga. Halimbawa, paano magbasa ng kaso, pwede namang ituro yan. Ang worry ko lang is yung, yung counterpart nun, aside from the book learning, is yung experience. So meron ding ganon. So nakikita nga natin dun sa mga presiding officers before, Enrile, Chis Escudero, nakikita mo na almost seamless yung paggumagawa sila ng desisyon. We're going to have, and si Senator Soto pa naman, may mga controversial siya na decisions minsan. So, it might be even more controversial dito sa impeachment. Pero what